Meron po akong bagong kliyente, first home buyer sila, mag-asawa. Medyo may edad na ng konti, above 40, between mga mid-40s na sila. And so, gustong-gusto talaga nilang bumili ng bahay. Lang yung mga nakausap nilang brokers in the past, sabi, naku mag-ipon ka pa, nakukulang pa yung income mo para makabili ng bahay. So, nung pumunta sila sa akin, meron silang mga $90,000 in savings para pambili ng bahay. And ang gusto sana nila, mga 3 to 4 bedrooms, kahit townhouse lang daw, para lang meron silang dalawang anak pa na kasama nila, na medyo teenagers na, yung isa adult na nga eh. So, silang pareho, malakas mag-overtime. And so, kung yung isa, kasi simula lang ng trabaho last year, mga 6 months pa lang sa trabaho, and yung isa, from self-employed, nag-convert siya into PAYG. So, parang medyo bago-bago pa yung PAYG niya rin. And so, dahil reliant sa overtime income, kailangan kong maghanap ng bangko na i-consider yung income nila at maa-annualize ko. Maisasama ko lahat ng overtime pay nila para mas malaki yung magagamit kong income, para mas malaki mauutang nila on just the 6 months ng isang applicant. So, ano ang ginawa ko? So, kumunanap ko yung bangko na magtatanggap ng income nila na 6 months pa lang talaga sila dun sa trabaho nila and magagamit ko lahat ng overtime. So that's number one. Siyempre, yung second is, kailangan ko ng bangko na pwede nilang gamitin yung home guarantee scheme kasi first home buyers yung mag-asawa. And so, meron po akong nakuhang bangko. Nakakita sila. So, nakakuha ko ng pre-approval for $730,000. Kasi 800,000 lang po ang binudget ko sa kanila na wag silang lumagpas doon kasi nga po, pag lumagpas sila doon, magbabayad na sila ng stamp duty. Tapos sabi nila, Maria, 90,000 yung pera namin. Sana may matirang konti pa sa kanila. Kasi nga naman, pagka 730 mautang nila, 800 yung bibili nila, 70,000 na lang ang matitira, ang magagamit nila, tapos meron siguro mga 20K na matitira sa kanila. Actually, yung nakita nila is about 800,000, mga 805 yata. So, meron pa sa kanila matitirang konti. So, yung konti matitira, syempre, panggastos nila, pambili ng furnitures and all that. Tapos, syempre, may mga gastos pa syempre sa pagbili ng bahay, like yung mga conveyanceur, yung mga taxes na babayaran, saka yung mga siguro allow mga $2,000 to $3,000 for the other expenses. And so, ngayon, hinihintay na lang po namin mag-settle yung property. Nakuha nila yung scheme, nakuha nila lahat ng grants. Wala na silang babayaran na stamp duty. Kaunti lang, doon sa 805 kasi lumagpas siya ng 800,000. Kaunti na lang stamp duty. And so they're very, very happy. Masaya rin po ako na natulungan ko silang bumili ng una nilang bahay kasi hindi naman po madali talagang bumili ng bahay. Ah, Lalo na kung medyo nandun ka na sa mga palapit ka na sa 50, medyo mature age borrower ka na, even in your early 50s, no? May mga natutulungan din po ako. So if you're in this position, alam nyo marami kayong overtime income, na malakas naman kayong kumita, at talagang gusto nyo bumili ng bahay, give us a call. You can find our contact details dito sa mga links namin dito sa social media sites namin. Ang pangalan ko po ay Maria Papa. I've been a mortgage broker in the last 15 years helping first-home buyers, yung nagre-refinance, kumukuha ng mas magandang interest rate, or yung mga bumibili ng investment property. You can call me at 04301-44008 or email me at mpapa@maverickfinance.com.